Eh, tanong po, tatanggapin po kaya ni Claire Castro yung hamon po ni Madam Rowena Guanzon na abogado sa abogado, tapatan. At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong balita patungkol nga po sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor patungkol dun sa statement po ni Orly Gutesa. At balikan din po natin yung tirada naman po ni Attorney Rowena Guanzon laban po dito kay Attorney Claire Castro. O ito mga kabayan, unahin po muna natin ito pong kay Sir dating Congressman Mike Defensor. Good morning. Morning, Vic. Dito sa EDSA, good morning. Dito sa EDSA People Power Monument, nasa ikalawang araw na ang isasagawang kilos o itong rally na inorganisa ng United People's Initiative o UPI against corruption na may pamagat na justice, accountability and integrity. Nakapanayam natin ang isa sa mga organizers ng UPI na kung saan ang kanilang pinupuntuhan dito ay ang ginawang paglutang ni dating Bicol Party List Representative Saldico kaugnay pa rin sa manumalyang issue ng flood control projects kung saan ay direktang idinadawit na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sukdulan ang galit ng taong bayan kaugnay ng nangyayaring korupsyon sa kabangyaman ng gobyerno. Sinabi ni dating Quezon City Congressman Mike Defensor, isa sa mga organizer ng United People's Initiative o UPI Against Corruption rally sa People Power Monument, na kailangang mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Ayon kay Defensor, nung una hanggang kay dating House Speaker Martin Romualdez lamang ang accountability sa pagsasamantala sa flood control projects ng gobyerno. Subalit umabot pala ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pagbubunyag ni dating House Committee on Appropriations Chairman, resign Bicol Party List Representative Saldico. Inihayag ni Defensor na pinagtibay ni dating Congressman Ko ang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee ni dating Philippine Marine Soldier Orly Gutesa hinggil sa mali-malitang pera na kickback sa flood control projects fund. Diba? Kaya nga mga kabayan diba? Yung sinasabi nga po ni Gutesa na patungkol nga po dyan sa mali-malitang i-deliver nga po doon sa bahay ni Saldico at ni Romualdez, pinatotohanan na po ni Saldico. Di ba? Ano ba po bang kailangang na ebidensya nila Ping Lacson para kasuhan? Di ba? Ito kaya kay ICI para kasuhan si Romualdez. Kasi mga kabayan ito pong sila Chis Escudero, sila Villanueva, Jinggoy at Bogrevilla, pinakakasuhan na po ng ICI. Gawa ng ito po ay sa mga statement lamang po nila Alcantara at ni Hernandez, yung mga casino boys mga kabayan, yung laging nasa casino na mga district engineer. Dinadawit po nila yung mga senador na yon. So kinasuhan po. Ba't si Romualdez hindi po kinasuhan ng ICI? Nagko-corroborate naman po lahat ng mga ebidensya, statement ni Gutesa at ni Saldico. Si Saldico na nga mismo nagsabi mga kabayan ba't wala pong ginagawa yung ICI? Kasi nga po, lumalabas po talaga na itong ICI binuo po yan para protektahan po yung Pangulo, para protektahan po si Romualdez. Diba? Doon pa lang po sa ang hearing yung hearing po nila inililihim po nila. Diba? Nakasikreto po yung hearing diba? Doon pa lang po mga kabayan mabubuking na po ninyo na talagang ito pong ginagawang investigasyon ng ICI para po ilihis kay Romualdez at Bongbong Marcos yung tumbok ng issue. Ito din po natin. Na napunta kina Pangulong Marcos Jr. at dating House Speaker Romualdez.
And katulad ng pinag-usapan ng marami, si Sergeant Oli Gutesa, yung binanggit niya, totoo pala na ito pala yung nangyari. Actually, nauna si Gutesa sa kanya nung binanggit. Pero nagulat din ako dahil mas marami yung binanggit ni Congressman Saldico. So, talagang sa akin malinaw at saka nakakagulat. Kasi yung isang maleta na yun, 50 million yun ilang maleta yung nakita natin. So ito na yung perang lumalabas. At katulad ng sinasabi ng marami, hindi lang basta simbolo ng maleta yun kundi yung baha na nakita at nagpahirap sa ating mga kababayan. Maraming nalunod, maraming namatay, maraming mga negosyong na pinsala, lalo na sa ating magsasaka. Yan. Ito nakitang sindikato ng nakawan. Binigyang diin ni Depensor ang nais ng taong bayan ngayon ay mapanagot ang mga korap na opisyal ng gobyerno at mabawi ang pera ng bayan na kinulimbat sa pamamagitan ng mga maanumalyang flood control projects. Men who dislike carry. O, di ba mga kabayan, napakatindi po Napakatindi talaga ng statement na yun ni Gutesa na talagang tinutumbok po si Romualdez. At sa ibang balita naman po mga kabayan, ito naman po puntahan natin mga kabayan. Naalala niyo po ba kahapon po na magkasagutan po si Prof. Malu at Ikia at ito po si Yusek Claire Castro. Napanood po ni Madam Rowena Guanzon yung nangyari. Ano pong sinabi ni Madam Rowena dito kay Yusek Claire? Ito po mga kabayan, ang sabi po ni Madam Rowena, ako ang dapat itapat nyo dyan kay Claire Castro. Dapat, abogado sa abogado. O yan, mga bayan, Di ba? Legit naman po. Dapat talagang si Madam Rowena ang itapat dyan kay Claire. Tignan natin kung saan pupulutin po si Madam Claire, di ba, mga bayan? Kasi kung mapapanood nyo po yun, sige, panoorin natin, mga bayan. Panoorin natin, yung nangyaring sagutan, Nandito ba yan? Nandito ba yan? Ayan, mga kabayan. Panoorin natin yung nangyaring sagutan po doon, ni Claire Castro at ni Rowena Guanzon. Ito ba, mga kabayan? Panoorin niyo po. Nasaan si Gutesa? Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala dyan. Hindi, ikaw nasa gobyerno Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi may nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama? Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapaturo You can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way without You don't have to insulting start. people. You don't have to Excuse start. me. Excuse me. You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who was relayed to me. Nila, walang nakakaalam. O, di ba, mga kabayan? Talagang palengkera po Di ba? Tinanong lang naman, di ba? Sinabi lang naman ni Madam Tikia na baka alam po ni Claire Castro, gawa ng si Claire Castro po nagtatrabaho sa administrasyon, nasa gobyerno. Di po ba napabalita po na hawak po ng gobyerno? Ito pong si Gutesa. Di ba? Nagtatanong lang po, Madam, bakit nyo naman sasagutin ng parang palengkera kayo? Nainis po tuloy si Madam Rowena Guanzon. Ano po sabi niya? Ulitin po natin. Ito po mga bayan. Sabi po niya, ako dapat ang itapat nyo dyan kay Claire Castro. Dapat abogado sa abogado. Ang tanong po, tatanggapin po kaya ni Claire Castro yung hamon po ni Madam Rowena Guanzon na abogado sa abogado, tapatan. Yan po yung aabangan po natin, mga bayan. At hanggang dyan na lang po at magkita-kita pa po tayo sa ating pong next video. Paalam.